Maayong aga. Hapon na subong diri. Maayong hapon sa inyo dang tanan ng mga kauturan kong ate no. Maayong adlaw da princess. Nihidlaw na gid ako sa imo. Wala kita duta na tugay ta wala na kita na galing kay gusto ko tani balik ta kada year galing kay tigulit na gid kita kabudlay. Naga na aksidente gani ako kay nang nagatipalo ako perme di ka budlay. Na ano gani operahan ako gani jutay sa akon nga tuhod tungod sang natipalo ako so kabudlay gid siguro hindi na sige lang base pa lang singgon sang Ginoo nga strong ka pa pwede pa galing kay subong daw hindi gid pwede magbalik dala di makita na lang kita sining ano ni isang ng video nga niya no. Ang gusto ko lang i-remind sa inyo no nga hindi ka mo magdinalok na kinahanglan maibalik mo sa sa Ginoo kay inang ginahatag namon sa inyong manok kag inang bugas na halin na sa Ginoo. Di kinahanglan may ada ka mo something in return, kinahanglan may ada ka mo ihatag pabalik. Kay malaya na kuha lang kamo kuha tapos wala sang ginahatag pabalik. Ang ano ko, ang suggestion ko nga tungod damot naman gid ang inyong manok, maghatag ka mo at least pulo ka manok nga the same adult no. Biski hindi lang at the same time pero isa-isa lang. Kag tagaan naman si Dance Jutay kay alam mo si Dance ang ano siya ang reason nga makabulig kami sa inyo. Kasi kasi inang ginahatag ninyo na nga manok, ihatag mo naman namon sa sa iban nga mga ati dira kaibang may kinanglanon. So wala hindi namon pagtaguon na ihatag namon sa iban ng mga tao. So every time nga may ihatag ka mo, may ang iban nga kapwa tribo ninyo maka-advantage. Tapos halina sa inyo. So just imagine that na kamo mismo makabulog sa inyong kapwa nga katribo kay ibang tao dang may kinanlanon. So hindi ka magdinalok, maghatag ka mo sa at least 10 ka adult chicken nga mangitlog na kag i-distribute ni Den sa ibang ate dira sa area, sa ibang tao dira. Anyway, gusto ko lang ipahambal sa inyo subong adlaw ang tinatawag na evidences of a true Christian. In other words, paano mabalaan sang tao nga spiritual ka, nga Kristiyano ka. May hada ko nga ano sa imo no nga istorya no. Wala mo din sa US nang pinili kami bakal di bayo kay tungod nga apat ang season diri. Kung summer kinahanglan ang bayo mo manipis, kung spring kung fall medyo tugnaw na jutay kinahanglan mas sweater ka pa, kung winter ba katugnaw gid kayo kinahanglan may coat ka. Tapos pag spring daw tugnaw po okay lang kinahanglan mas sweater ka liwat no. Kada season mabakal ka gid sa ibang klase nga mga nga bayo no. So anyway, one time nagbakal ako sa coat sa isa ka coat kay winter katugnaw na nakadto ko sa isang department store. Tapos may nagpalapit sa ako nga tawo. Tudlo ako sa niya. Kilala ta ka, Kristiyano ka. Hindi ko paano niya malaman doon, hindi ko man siya kilala. Tapos ginexplain sa ako, hindi, kilala mo ako kay isang una. Ano kita, member kita sa dance, gatuon kami sa pagbaile, dancing, no? Gali, naalala ko, dumduman ko gali. Tapos doktor ko gali siya. Kaya one time na emergency ako sa hospital, siya galing ang doktor ko na-remember ko. Tipo, nga gasolin na Kristiyano ako, balaan niya nga spiritual ako, wala bang kung hindi mo wala mo ko naghambal. Kaya tungkol siguro nakita niya sa akon nga paggawa, akon nga actions nga Kristiyano ako. So, ang hambala mo niya, ang pambalan ko sa inyo subong adlaw, kung paano mo balaan sa mga tao nga Kristiyano kita, nga spiritual kita. Ang unang ihambal ko sa inyo ara sa ang tawag sa inyo transformational faith no. In other words, ang imo nga pangabuhi nag-change. So ara sa 2 Corinthians 5:17 basahon ko sa English tapos i-translate ko sa Ilonggo liwat no sa Bisaya. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come.
So kung i-translate mo sa Bisaya, namin niya, sang una ang imong pangabuhi hindi maayo. Galing kay tungod ara sa Kristo sa imong buhay, sa imong pangabuhi, nag-iba ka na subong, lain na gid ang imong pangabuhi subong. Ti makita sang tawo nga sang una do lain ka, subong nagnami imong pangabuhi, makita sang tawo na sa imo. Amo na natabo sa ako, nakita niya nga daw lain niya nga tawo ni man. Siguro Kristiyano gini ay. So amo na that will happen to you kung tutuod nga nag-change ka mo tungod sa Hesus Kristo sa inyong pangabuhi. Secondly, ang mga tao mabalaan nila na Kristiyanahon ka kag spiritual ka nga tawo kung may ginahimo ka nga maayo. Tungod nga wala man kita label nga Kristiyano ako, no? Kung magnahimo ka maayo, makita sang tao ya. Ara da sa sa James 2:18, no? But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I will show you my faith by my works. Sino sa tawa, abi pakita mo sa akon kung Kristiyano ka gid. Hindi na mabalaan na kung wala ka ginahimo nga maayo. Tingnan lang mahimo kita sa maayo. Para mabalaan sa mga tao nga spiritual kita, nga Kristiyano kita. Ang ngalan ni Jesus makita nga sa atong mga buhi. Tapos ang number 3, kinahanglan magpalanggaanay kita. No, kita mga katribo natin magpalanggaanay kita. Ada sa John 13:35, no. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Pag makita sang Ginoo sa mga ibang mga tao, kapalanggaanay sila. Masiling sa gusto ko magpalangga. Gusto ko magpapalangga, no. Pag makita lang kapalanggaanay ka mo, importante gina kayo. Tapos ang number 4, kinahanglan palanggaon tagid ang Ginoo kag iban nga mga tao. Hindi lang ang katribo ninyo, ang inyong nga mga fellow Christian, ibang mga tao kinapalanggaon gid naton. Ara da sa Bible, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. Itong dalawang commandments, importante ginaya. No, palanggaon naton ang Ginoo, kag palanggaon naton ang kapwa-tao naton. Kaya makita sa ibang mga tao ang atong pagka-spiritual sa pagpalangga naton sa Ginoo, kag palangga naton sa ibang mga tao. Tapos number 5, kung spiritual ka Kristiyano, kung makita ka ng tao ang natawag na fruit of the spirit, no, anong ang bunga sa espiritu sa pangabuhi ninyo. Amo ni mga bunga, love, pagpalangga sa ibang tao, joy, ang kasadyahon sa buhay ninyo, ang peace, ang ula ka masyadong ang imong tagapasuon, peaceful, no. Makita sa tao na ang pasyensya, patience, ang kindness, ang kanami, ang imong pagtatra sa ibang tao maayo, no. Goodness nga tanan ginimo maayo gid tanan. Faithfulness, naman sina inang faithful ka sa Ginoo. Tapos gentleness, maayo ang pagtatra mo sa ibang tao, wala ka gapamuyayaw sa ibang tao, hindi mo sakit ang imong hambal sa ibang tao. Gentle. Self-control, namin ko, kadamo sa mga tentasyon, gusto ko mag-inom, gusto ko mag-sigarilyo, gusto ko pero may self-control kasi mga sa sarili ko, hindi ko gusto mag-inom kaya malayan na sa akon nga sa akon nga pangabuhi, no. So self-control. Amo na mga things nga makita sa Ginoo, ibang nga tao sa inyong nga pangabuhi. Tapos ang natawag nga obedience to God's word. Kung ano nga ginabasa niyo sa sa Biblia, sundin gid ninyo ada sa siling sa Ginoo. For I command you, siling sa Ginoo, for I command you to love your God with all your heart and live. Nabutan if you love me, hiling Jesus, if you love me, you will keep my commandments. Ang commandments are that sa Bible. Susundong gina naton tanan. Lastly, inang gitawag nga acuteness of God's leading, no. Kung i-translate mo sa Ilonggo, nang mabalaan gid naton
kung anong gusto sang Ginoo sa aton nga pangabuhi. Siguro ginasulod niya sa aton nga utak no kag sa aton nga tagipusoon kasiling siya amo ning gusto ko himuon sa imong nga pangabuhi. Kung tutuod gid nga spiritual ka, Kristiyano ka, mabalaan nyo gid kung anong gusto sang Ginoo sa pangabuhi ninyo kay ma-feel nyo na da sa inyo nga sa inyo nga tagipusoon nga amo nang gusto sang Ginoo sa inyo nga pangabuhi. So those are the things I'd like to share with you. No? Unang-una, kinahanglan ng inyo nga ang faith ninyo may ginahimo ka mga na maayo. Secondly, kinahanglan magpalanggaan ay kamutanan. Tapos kinahanglan palangga yung Ginoo kag ibang mga tao nga hindi niyo upod sa tribo nyo. Ang spiritual ang prutas sa buhay sa inyong pangabuhi no ang kasadyahon ang peace ang pasyensya all those things no tapos ang pag ginahimo nyo ginasiling sa Ginoo sa inyong pangabuhi to obey His word tapos inang mabalaan nyo gid kung anong gusto sa Ginoo sa inyong pangabuhi tungod nga malapit kamo sa iya mabatayan nyo gid ang ginasiling sa Ginoo sa inyong pangabuhi. So I hope na maka-learn kamo sa inyong mga Bible verses ganyan no kag gusto ko lang sabihin sa inyo nga naidlaw gid ako sa inyo kag langga gid namon kayo kamo galing kay lingkod tigulo tagita kamudlay mag-travel there but just keep on praying lang no na maayo akong nga pangabuhi nga hindi ako ano mapatay para makabulig ako sa inyo. Okay, God bless all of you.